Mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Naku po, tila na-challenge po, mga kabida, ito kong si Ombudsman Boying Rimulya po, sa mga pasaring po laban sa kanya, na tila pinoprotektahan doon niya ito kong si Zaldico, Okay? Dahil po doon, nagpahayag po ito kong si Boying Rimulya po, mga kabida, na kakasuhan na po nila ito kong si Zaldico, patungkol po doon ho sa Mindoro Flood Control Projects na sangkot dito, mga kabida, ito hong SunWest Incorporated. Eto, babasahin ko lang po ito pong article po ng ang balita ngayon, mga kabida. Ang sabi po dito, Boying Rimulya kakasuhan na si Zaldico. Okay? Ito ang naging pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya sa isang panayam kung saan ibinahaging kompleto na ang ebidensya para sa Mindoro Flood Control Scam laban kay Zaldico at ang SunWest. Ang kauna-unahang kaso na ihahain sa gitna ng lumalawak pang investigasyon sa mga kontrobersyal na flood control project sa buong bansa. Sabi po ni Rimulya po, mga kabida, by tomorrow, ibig sabihin po ngayong araw po, mga kabida, or Tuesday, at the latest, may ipa-file na sa Sandigan Bayan. The first case yan, the Mindoro case na flood control against Zaldico and SunWest. Ayon kay Rimulya, ang Mindoro case ay simula pa lang ng marami pang kasong posibleng sumunod habang patuloy nilang sinusuri ang mga flood control project na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. So ayun po, mga kabida. Kung maalala po ninyo, doon po sa talumpati po, mga kabida, ni Senator Rodante Marcoleta po sa kilos protesta po ng Iglesia ni Cristo kahapon, parang nagpasaring po ito, mga kabida, sa ombudsman, ito hong si Marcoleta, na tila pinoprotektahan doon niya, ito hong si Zaldico, po. Okay? Nasa halip na kunin yung testimonya po ni Zaldico, yung kanya hong video, mga kabida, na kanyang inilabas po sa kanyang Facebook page, pwede sanang i-dig deeper yun ng ombudsman, sa halip hiningan pa po ito hong si Zaldico, na inotaryo yung kanya hong testimony. Kung tutuusin po, sa batas po ng ombudsman, pwede ho silang tumanggap kahit na po anonymous, mga kabida. Kahit na po hindi po notaryado ang complaint, pwede po nilang tanggapin at pwede din nilang imbestigahan. Motu proprio, mga kabida. Bakit sa case po ni Zaldico, kailangan pa pong inotaryo yung kanyang testimony para magkaroon po ng probative value po, mga kabida. Di ba? So, yun po yung punto po ni Marcoleta. Parang pinagtatakpan po, mga kabida, ito hong si Zaldico, So, dahil dito, mga kabida, yung mga insinuations na yon, tila na-challenge ito pong si Ombudsman Boying Rimulya, At yun po, ngayong araw, and most likely, at kung hindi man po matuloy ngayong araw, bukas po, pinaka-latest na po yun, isasampa daw nila yung kaso po, laban ho kay Zaldico at ng SunWest po, mga kabida, dyan po sa Sandigan Bayan. Pinakaunang kaso po ito, na gagawin at isasampa po, mga kabida, ng ombudsman kung matutuloy man po, laban po kay Zaldico, laban sa mga sinasabi hong sangkot po, mga kabida, sa flood control projects. Okay? So, eto, mapapatunayan po yan, mga kabida. So, itong action po ng ombudsman, pagpapatunay po ito na mayroon pong ginawa ang ombudsman daw, mga kabida. Pero hindi po yan ang gusto po ng taong bayan, Ang gusto po nila yung totoong mastermind daw, mga kabida, dito ho sa issue po ng flood control projects. Naniniwala po ang ilang mga kritiko na hindi daw si Zaldico ang totoong mastermind po dyan, mga kabida. Kung pagbabatayan lang po natin yung sinabi po ni Zaldico, mga kabida, hindi po siya yung mastermind. Okay? Inutusan lang daw siya, mga kabida. In fact, hindi daw siya nagkapera dun, sabi po ni Zaldico, yung kanyang tinumbok dito, mga kabida, inakusahan po ito pong si Pangulong Marcos at ito pong si
dating House Speaker Martin Romualdez. Now, kung susundan po natin yung linya ni Zaldico, ang mastermind ho dito, si Pangulong Marcos at saka ito kung si dating House Speaker Martin Romualdez, mga kabida. Kaso lang I don't know kung kaya kong kasuhan po ni Boying Rimulya ito kung si dating House Speaker Martin Romualdez. Di ba doon po sa pangatlong video sinabi po ni Zaldico, mga kabida, na sinabi daw ni Ombudsman Boying Rimulya na hindi daw niya sasuntuhin ito kung si dating House Speaker Martin Romualdez kung maglabas po ng ebidensya ito kung si Zaldico. Yun. Yung video na yon. Okay? Idinawit po, mga kabida, ni Zaldico ito kung si Martin Romualdez doon po sa 56 billion pesos daw na pondo ata yon, mga kabida, ng DPWH. Yung sinabi po niya na isiniwalat po ni Engineer Henry Alcantara sa ICI na nung una 24 billion pesos pero ang totoong figure daw doon, mga kabida, is 56 billion pesos po. At ang nakinabang lang daw dito si Pangulong Marcos at saka si dating House Speaker Martin Romualdez. Meron bang effort ito pong ombudsman na mag-dig deeper ho dito, mga kabida? Mag-imbestiga ho dito? Na kasali po ito kung si dating House Speaker Martin Romualdez? Okay? Although sa pahayag po ni dating House Speaker Romualdez po, mga kabida, itinanggi po niya ito, yung lahat ng ibinunyag po, mga kabida, ni Zaldico, pero hindi ibig sabihin na hindi na lang po isama po sa investigasyon ito pong si Martin Romualdez, mga kabida. Di ba? Pwede huyang i-capitalize po yon ng ombudsman yung video po ni Zaldico, kaso lang medyo legalistic po masyado ito pong ombudsman, gusto po nilang nakanotaryo, nakapanumpa po, mga kabida, ito kung si Zaldico, sa madaling salita po, mga kabida, gusto po nila yung legal documents na binding, mga kabida, na meron pong probative value, sabi po ni Senator Panfilo Lacson. Okay? Diba? So sa panig po ng ombudsman, pwede naman po yun na wala sinabi na po ni Marcoleta na nakalagay po sa charter po ng ombudsman na kahit anong reklamo, anonymous man po yun, kahit sulat kamay po yun na pwedeng makaabot po sa Office of the Ombudsman po, mga kabida, pwede kong tanggapin yun. At doon po sila magsisimula, mga kabida, sa kanilang gagawing investigasyon. Hindi po ibig sabihin na kailangan pong inotaryo mo pa yun, mga kabida, para lang po ma-prove na authentic yung affidavit o yung complaint, mga kabida. Di ba? So, yun po. Abangan po natin to, Kung hindi daw ngayong araw, Lunes, baka bukas daw. Isasampa nila yung pinakaunang kaso po, okay, sa flood control issue po, mga kabida, Laban ho kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, mga kabida. Okay? Abangan po natin ang susunod po dito na mga pangalan po na kakasuhan ng ombudsman po, mga kabida, kung talagang seryoso po sila. Ang gusto po nating makita po dito, mga kabida, yung mas mataas pa po ni Zaldico, kung meron man po, mga kabida, na kakasuhan po ng ombudsman dyan po sa Sandigan Bayan po, mga kabida. Okay? Ang gusto ko lang pong malaman kung anong klaseng kaso ba ang isasampa po nila dyan po sa Sandigan, mga kabida. Kung ang pera o ang amount na sangkot dito sa, anong tawag po dyan? Flood control projects po, mga kabida, sa Mindoro, kung aabot po yun ng 50 million po, mga kabida, most probably, ang ikakaso po nila kay Zaldico, plunder. Okay, kasi yun yung threshold po ng plunder 50 million pesos pataas, mga kabida. So kung ang amount po, okay, ang pera na pinag-usapan po natin sa Mindoro Flood Control Projects, umabot po ng 50 million pataas, wala akong duda. Ang ikakaso po ng ombudsman sa kanya, mga kabida, sa Sandigan Bayan is plunder. Okay?
Pero kung mas mababa pa dyan, mga kabida, most likely, malversation ng public funds, mga kabida. Okay? So, yun lang po. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.